have Quinay Mercado as Liz. Hello po! Yes! Saan ako, Dini? Hello po sa inyong lahat. Ayan, unang-una ko sa lahat. Maraming salamat ho sa lahat ho ng pumunta din ngayon, naglaan ng kanilang oras. Sobrang na-appreciate ho namin kayong lahat. And ayun, sana ho ipagkalat ho natin ang I Felt It's Fine dahil ho talagang ito'y napakaganda. Marami ho ang magkakagusto sa movie na ito dahil bukod sa ating rastro, syempre, ang story nito ay talaga naman nga marami rin ho siguro ang makaka-relate. So ayun po, God bless po and thank you so much. Yes, thank you so much, Quinay. We also have Ice Arago as Jack. Hi po! Hi, Ice! Hello lang, ganyan. Hello, panood kayo ng I Felt It's Fine sa April 4 na. It's all cinema station, right? Yes! Of course, we also have Sir Al Chris Galura as Bogs. Yes! Ay, kuya! Ay, hello po. Salamat po sa pagpunta. Sana pagka napanood niyo po yung pelikula, hindi lang po kayo matuwa. Sana may natutunan din po kayo. Salamat po. Lovely. Welcome, guys. And of course, we have the two remarkable women who are our main stars for I Felt It's Fine, shining brightly in the entertainment industry. These actresses have positively impacted the industry and surpassed fans and viewers with their phenomenal talent throughout the years. Please join me in giving a warm welcome to the main stars of I Felt It's Fine, Miss Rian Ramos and Miss Glyza De Castro. Nawala na yung ating music. Ayun. Yes. Please welcome Miss Okay, karaoke po ito ha. -1 po ito. So, Gusto lang po namin magpasalamat sa inyong lahat sa pagpunta nyo. Thank you so much for your support for this movie that you have not seen yet. But we're hoping that you can help us spread the word when the time comes and sana talaga magustuhan niyo. Yes, after so many years, actually years talaga ang inabot para maipalabas finally ang pelikula na ito. I remember mga 2024, nung kino-conceptualize to ng aming mga producers, sila Miss Pauline and si Miss April. And then, hindi namin, actually ako personally, hindi ko alam kung saan papunta ng mga panahon na yon. Pero sure ako na kapag natuloy ito, it's going to be worth it. And I'm just so happy na finally, nagkasama ulit kami ni Rian. Hindi lang sa Sangre, kasi sa Sangre nagkikita rin kami. pero magkaaway. Pero mag-aaway kami. Pero, ewan ko, baka naman may mangyaring iba din. Sangre, na itutuloy dito sa I Felt It's Fine. Ayun, oo. So ayun, maraming salamat. Unang-una sa Wide International for making this film happen. Sa aming director na si Sigrid. Hindi ko ba naubos, oh? Ayos na makapatan ko ng passport ko. From Wine International. Wine International. Ganito po talaga kami dito. Pag magkakasama po kami, parang nakakalimutan na namin, trabaho pala ito. Magtatrabaho pa rin po pala kami. Pero ayun, maraming salamat sa napakahusay na pagkakasulat ni Direk Sigrid Bernardo. Ayan. The renowned. The renowned director.
of Metro Manila Film Festival. Sorry. At saka sa lahat po ng involved sa pelikula na ito, maraming salamat sa inyong hard work. Ayan ang aming producer na si Direk Dennis. Ang dami kong sinabi, no? Tara magkwentuhan na tayo. Thank you so much for Dennis, my favorite. Upo na tayo. Upo na kami. Akin naman to. Yeah, so we're really excited to hear from everyone now that the movie is finally finished and hitting theaters on April 4. So, parang tatanungin ko dapat, how are you feeling? Pero sa nakikita ko naman, parang sobrang happy naman ng general feeling ng lahat. Hindi naman! Siguro ito yung mga for our cast members who weren't here during the MediaCon, to Alcris, Ice, and Queen Eye, ano yung pinaka-memorable encounters ninyo during the filming process? Or takeaway ninyo from the film? Ayun. Siya yung naka-excel ako yung sarili kong kapatid. Malagi ko inuulit-ulit na every time kung naka-excel ako talaga siya, pangalawang beses namin itong magkasama sa pelikula. At sa pangalawang pagkakataon na starstruck pa rin ako sa kanila. Kasi kahit kapatid ko siya, pagkakaharap mo siya sa eksena, si Clancy De Castro siya. Hindi mo na nakikita yung kapatid mo, nakikita mo na yung character. Magkano bang allowance? Worth it ah. Ako na ba? O ikaw muna? Ikaw naman, nahiya ka pa. O sige na, ako na. Siguro yung akin, hindi ko talaga makakalimutan, very memorable to. Meron kasing isang linya si Direk Sigrid. Sabi niya sa akin, dito mo sa linyang to, ipapatak yung luha mo. So, Direk, tumatak talaga yun sa akin. Kasi that time, parang sabi ko, nagulat kasi ako, Direk. That time, sabi ko, Direk, parang, syempre that time, may karga naman. Pero syempre, Direk, parang, ay, nakaka-pressure, Direk Sigrid to eh. Parang medyo na-pressure ako. Pero, good thing naman kasi nagawa ko naman din. So, thank you sa lahat ni Direk Sigrid. So, thank you po, Direk, sa pagtitiwala din. So, ayun po. Tumatak talaga yun sa akin. Ice? Lahat naman to ay memorable sa akin bilang fan ko ng Rastro. So, success ako eh. Success ako as a fan. At bihirang mangyari to sa isang fan. Dahil dati pinapanood ko lang ng Rastro. Huwag ko ba yan? Kaya ko! It's okay. Kaya kasama ko na sila sa movie and first movie ko po ito. Yes. Maraming salamat sa aming mga executive producers, April and Miss Pauline, and sa Wide International kasi nga, sobrang ano to sa akin. Ano tawag doon? Naiyak talaga ng tuluyan. Naiiyak na daw ako kasi basta yun. Basta memorable to sa akin, sobra. Kasi nagawa sa last. Yes. At syempre, dinirect pa ni Direct Sigrid. Sigrid sana eh. Natanangin si Liza. Tinama ko na yung sarili. Alright. Okay, syempre ito naman to our main stars, to Rastro. Since this is a romantic comedy, a girl love movie, and since this is our advocacy night, we would like to entertain questions, then focus on the movie and its message of women empowerment. So before we dive in, I'll indulge myself with a personal question na lang siguro. Since this film nga centers on around the love story between two women, but it's also a part of a larger conversation about representation and about visibility, right? So why do you think stories like this, centered on women loving women, why is that an important story to tell? Thank you for that wonderful. You're welcome. Pero unang pumasok sa isip ko, parang wala kasing masyadong, especially before, when Richmond's Daughter premiered, wala masyadong gumagawa nun. Parang, I think at that time, no one was brave enough to tell stories like this. So I think, hindi ko naman masasabing niche siya, pero I think it's important that
may representation because it's something that you don't normally see and watch on television. So parang at least may mga tao pa rin from the community na mafe-feel nilang importante sila, importante yung storya nila, importante yung pinagdadaanan nila. Para, alam mo yun, para ma-inspire din yung mga other people who are experiencing the same feelings, challenges in life. Kasi doing Richmond's Daughter, and ito, I Felt It's Fine, hindi madali because I think laging may preconceived notion na why, di ba? Merong ganun, may mga tanong. And yun, thankful ako na we're given opportunities as actors to explore that world. Kasi honestly, nung 2015, I wasn't really aware na ang laki pala ng community. And thankful ako na ang dami namin na-tap na people from the community that share their stories as well. So dun pa lang, parang ang sarap na sa pakiramdam na wow, buti nabigyan kami ng chance to represent people from the community. Ako, for me, anytime that I've ever felt that no one can understand how I feel, whenever I feel alone, or parang ganon, yung parang hindi ko mapag-usapan yung nararamdaman ko, which is very common, I think anyone can relate to that. I always look for something from different kinds of media. It could be a movie, a show, a song that makes me feel heard. And to have the opportunity to create a project that makes people feel heard and represented that's why we should all be doing it. Yeah. We should be telling everyone's stories because we're really not all that different in the first place. Very well said. I agree. Art is really so important in that way because when you meet a character or hear a story or see a circumstance that you see yourself in, it reminds you that you're not alone. Yeah. That you're not alone in whatever it is that you're going through. I like yours better. Ako din, parang dapat kasama ka sa pelikula na. Maybe next time. Nag-audition. But thank you so much, guys. Before the excitement continues to build further as we welcome questions from our friends from various groups and representatives here, before that, let's allow ourselves to be entertained by the official soundtrack of I Felt It's Fine, performed tonight by none other than I think i-reserve natin yan for after the Q&A. Kayo naman po yung next na mag-i-intermission. So, prepare yourselves na lang. But I think that's a great jumping off point na to really kickstart our Q&A session. So, the floor is now yours, guys, for your questions. Who would like to start off for our Q&A session for tonight's? What's your favorite daughter? Yes, mga ganon. Yung iba naman. Kinong po Lansan po. Hi, good evening. Congratulations. Get familiar with the story, with the character. Siguro before yung question ko, pwedeng the rest of the character, also the main cast, to tell us something about your character para may idea lang din po kami. Start with Characters daw. Okay. Queen ay? Me, sure. Hindi, character ko po dito, ako po ay secretary dito ni Miss Anne, which is gagampanan po ni Miss Liza De Castro. Siyempre ako po dito very workaholic kasi yung ang aking boss ay very workaholic din. Pero hindi po ako perfectionist kasi yung akin pong boss ay very perfectionist. Pero ako po ay mabait and at the same time, ayun, masipag. Pero lagi ding on time. Kaya lang medyo antukin po kasi
kasi yung secretary, si Liz. Pero yun naman nga po, masipag siya and mabilis po siyang masuyo pagdating sa trabaho. Ayun lang naman po. Thank you. Thank you, Pinay. Si Ice. Okay. Ako dito si Jack. Ako yung sisira ng relasyon. Ay, hindi. Mali. Hindi, walang ganun. Eme lang. Siyempre ako yung sa comedy side dito, pang icebreaker ako. Di ba sabi nga ni Queen ay si Ma'am Annie. Trick, ganyan. So ako yung babasag ng trick ni Ma'am Ann. Ganyan. Pang ganyang level. I will play the role of Vokes, isa sa mga main cast guys sa hotel. Tapos halos yung buong buhay niya parang umiikot lang sa character ni Liz. Ako yung third party. Hindi pa pinalabas. Character daw muna, so kayo. Sige, it's really about Anne na kakahiwalay lang sa kanyang husband at malalaman natin sa pelikula kung bakit sila naghiwalay and then bigla na lang may dumating si Chicks sa buhay niya at yun at doon magbabago ang pananaw ni Anne tungkol sa love. Ayun na, sinabi na ni Direk. Misteryosong darating na magbabago ng pananaw ni Anne. I-heal ko yung mga kailangan ma-heal. Ayun. And basically, lahat tungkol kay Anne, alam ko. Ayun, ako nga si Anne, perfectionist siya. Kasi unang-una pa lang, makikita nyo, straight na straight yung hair niya. Dito hindi masyado. Pero straight na straight, ganyan. Tapos ayaw niya na nagkakamali yung staff niya kasi very goal-oriented siya. Siya ang CEO ng Our Magic Hair Grandeur Hills Resort. At syempre bantay sarado siya sa mga staff niya dahil ayaw niyang magkamali sa life dahil nag-fail ang kanyang relationship. So, nung time na yon na gusto niyang i-redeem yung sarili niya, may dumating na misteryosong babae na magbabago sa buhay at sa pananaw niya. Diba? Kay Direk si Koy. Yan, sabi ko nga tatanong ko to sa kanya kasi lagi ako nandun sa press con, premiere night ni Direk, tapos napapanood ko lagi yung movie niya. Parang you always make movie na kung saan kakaiba, parang laging may advocacy after the success ng MMFF mo, diba yung I'm Perfect. Now, another GL series, movie, ano po ito? Parang it's based ba from kumbaga, life story, or parang on your imagination ng story? Paano nabuo po itong I Felt It's Fine? Parang grabe yung base sa life story. Kapag sinabi ko, headline na naman. But, as a storyteller, as a filmmaker, siguro yung mga nandito rin, ang mga nakapanood din ko ng mga pelikula ko, I always make it to a point na every time I do movies or I tell stories, gusto ko yung meron akong magagamit yung platform ko as a storyteller. And kasi yun lang yung maliit kong contribution siguro sa bansa natin o sa mundo para mabigyan ang lahat ng walang boses. Gaya nga ng sinasabi ko, lagi ko pinaglalaban ng inclusivity, being heard, being seen, and like sa I'm Perfect, so persons with disabilities, like with this one also, I'm championing the LGBTQ community. So, kasi sila yung mas kailangan ng platform dahil bihira yon sa pelikula natin. So, sa maliit kong paraan, gusto kong magkwento ng mga bagay na katulad po nito para makatulong ako sa kanila. Yeah. Yung question ba naman kay Rian sa kay Liza. Kasi pag sinabing GL series, medyo sensitive, di ba? Hindi ko rin alam kasi parang this is comedy love story, di ba? Pero, syempre laging tanong ng mga tao, may aabangan din bang mga intimate scene sa inyong dalawa or parang more on talagang wholesome yung movie? OM!
Actually, wala. Dahil Ibang movie pala yun. I feel it's fine. Charot. Like, I feel, yung panahon ngayon, kasi kung dati, nung ginawa namin yung una namin show together, yung The Rich Man's Daughter, medyo marami talagang censorship nung time na yun. And also, nasa free TV siya, medyo magkaibang bagay. But now, I think we have more freedom, and I think people's minds are much more open. So I think what we have hopefully can satisfy what the audience would be looking for in terms of really showing true connection and intimacy. Ayun. Ikaw, yes or no? Charot, tapos sa'yo yun. Yes or no? Yes na yes. I will always say yes. And then, I think sa storytelling, buong-buo siyang naibigay sa pelikulang ito. Katulad ng sinabi ni Rian before sa television, diba, parang may mga restrictions talaga. Pero we are glad to share na ang pelikula natin ay rated. Meron na ba? Poster ba? Poster pa lang. Kasi sinabi ko sa ilagay po kasi sa rated siya. Na-rate na siya. Rated siya. Oo. Pelikula Rated namin. na siya. Ay, Oo. rated. Rated siya. So, abangan na lang kung anong rate yun. Para Kung malaman din anong namin kung meron talagang intimacy dun sa film. Parang gano'n, di ba? Oh, pero gusto ko lang din po i-clarify na kung ano mang intimacy yun, syempre, part yun sa isang relationship eh. Pero part din siya ng kwento. It's not just about, syempre kasama na yung pampakilig, pero it's really part of Anne and Shik's story and journey as, strangers to and discovery sa kanilang relationship, kung ano mang klaseng relationship. Yan, kung meron man, follow up lang, kung meron man, how do you prepare for that? And mas naging madali ba on your part na gawin yung mga scene na yun na kayo magkasama kasi meron na kayong previous project together na ganun din yung tema? Or parang mas nahirapan kayo at nagawin yun? Or kung iba bang artist na gaganap, mahihirapan kayong gawin yung mga bagay na yun? Parang, sa akin, happy ako na si Lian yung kasama ko kasi nga may, na rin, parang may work na, may pass na rin kami. Pero, parang, mas comfortable na ako na babae yung kasama ko sa eksena kapag dating sa mga intimate scenes eh. Hindi ko alam kung bakit, pero dahil siguro mas at ease ako, kasi alam ko na safe ako. Ayun, parang mas madali akong gumalaw. Though syempre meron pa rin akong hiya factor. Kasi, sinasabota. Ayun, sinasabotahe mo ko. Ikaw talaga yung panira ng Hindi, may hiya factor pa rin ako. Kasi pag tinitignan ko si Rian, parang sobrang fragile. Parang nahihiya ako minsan, yung ganun. Pero, pag naman nagbigay siya, wala rin ako nakikitang wall sa kanya. So, nagiging comfortable ako lalo. Ayan. Sa totoo lang, before a scene like that, I do get really nervous. That's more of during the rehearsal. For sure, marami akong mga unnecessary na sinasabi o nagjo-joke or whatever. Yun, alam ko nga. Alam ko. Kasi nga, nervous ako. Ayun nga, it's so important to me that Liza feels comfortable with me. And I don't want to cross any lines. But, ayun na nga, once we get into the scene, I think it helps also na may ginawa na kaming, actually, ang dami na naming projects in the past. Whether
basically, kahit ano gawin mo sa akin, okay lang, sampalin mo ko, sabunutan mo ko, halikan mo ko. Okay lang, nagawa niya na eh. Bugbugin mo ako, it's fine. Yeah, pero ayun na nga, it helps nga that I've always experienced kung gaano siya ka-professional in all of her scenes, na pag nag-start na, everything between action and cut is just, hindi na kami yun. Ano mo yun? We're just feeling the moment, and acting with her makes me feel comfortable enough to just be in the moment. For sure, after watching the film ng mga tao, the people, I don't know if magiging trending kayo or pag-uusapan yung mga eksena ninyo, meron bang fear on your part na parang ma-question ang inyong sexuality after doing this? Kasi parang isa kayo sa mga gumawa ng GL na matapang, di ba? Na parang women empowerment. Pero, syempre, sa kabila nun, may pag-usapan din kayo, i-question kayo, di ba? May fear ba na gano'n? Check. Parang bago pa nga mapanood yung pelikula, may mga nag-question. Parang every week naman ako question yung sexuality ko. Medyo wala na akong sa Sanay na. ang luma na ng tanong. Hindi naman ako nananervous sa ganun. Siyempre, we've already had a project in the past. And siguro then, when I was younger, parang mas iniisip ko yun. But nowadays, parang hindi na... Unang-una, feeling ko it's not even relevant. It's 2026, who cares? We're just trying our best to tell a love story as it should be told. Yeah, parang ang sarap bilang mga aktor na pumunta sa mundo ng mga buhay. Pumunta sa buhay ng mga tao na hindi mo may experience in real life eh. Parang kunwari, nag-play ka as a mother, di ba? Parang minsan na napupuntahan mo yun, ganito pala maging nanay, o di ba? Tapos sa Sangre, ganito pala maging Sangre, maging superhero. So, hindi siya kakaiba para sa akin, napuntahan yung mundo nila Ann, Chicks, or ni Jade, or Althea. Kasi parang, curious ako eh, dun sa kung ano yung mundo nila eh. And I'm just so happy that I was able to be in that world and experience that. And parang, ayun siguro as actors yung mababaon namin na experiences at parang fulfillment. Thank you, Rian. Last na lang to our producer, The White International. Tanong ko lang, this is your first film, right? Ay, hindi naman. Pang-ilan na po, ma'am? This is our third actually. The third. Pero on this third movie, parang why GL of all the genre? Why not? Why not? No, because the first movie that we produced for the knowledge of everybody, so we produced Papa Mascot. It's actually a drama film starring Ken Chan, and then the next one was actually Slay Zone. It's a thriller film that also stars Glyza De Castro, and this is the third film. So, pero ako yung sagot ko na why not, because I don't actually judge any project because we are in different ventures. We do businesses, we do this and that. Also, it applies to films. And isa siguro yung background, ba't kami nag-come up sa ganitong genre. One thing that I really appreciate about these two stars that we have, before kasi ito, nasabi ko na to, before kami gumawa ng film together, kala mo nag-star din sa before kami nag-produce, ano ba yan, ng film for them, galing na kasi sila sa Araneta Coliseum, nag-guest namin sila sa aming event na Free Betty. So it's also a girl love, ang tawag doon, GL Love Team from Thailand. Endorsers kasi namin sila sa Arrow Magic Year, if you're familiar with that. Tapos yun na, doon nag-start din yun. Kasi grabe yung tilian nung lumabas si Glyza at si Rian sa stage. And everybody was teasing. And then movie. And then they were asked, would you do a movie given a chance? And then, ang sagot ni Glyza, if I could remember, was parang, kung manonood kayo. And then, sumagot naman si Rian, I will always say yes. So kami, as producers, bakit hindi?
So yun na, we texted Glyce. Actually, nag-usap kami. Texted her and nag-usap kami. Glyce, paki-message naman si Rian. Kasi Glyce is a co-founder of Wide International Film. So, para lang aware din ng lahat. So, kino-found niya sa amin yung sa movies. And then, she texted Rian. And then, everything started from there. And then, now, we have a very good movie. Directed by si Pete Bernardo. That's the story of it. Thank you very much po. Our next is MJ De Leon. Hello, good evening. Since it's an advocacy night, so center natin doon sa advocacy of the film. I'm curious lang kami, in your personal experience, Rian and Liza, when you were growing up, yung first really encounter niyo ng LGBT romance, kung may friends kayo or family, or maybe classmate ninyo na first encounter of an unconventional love, and how did you wrap yourself around understanding that unconventional love? Sa habang may inayos ko. Sa family kasi namin, merong members ng LGBTQ. So both sides ng family meron. Growing up, parang hindi ko mag-grasp, lalo na meron akong tito na naging tita, ganyan. Tapos, meron akong pinsan na actually, in-interview ko, bago kami mag-start ng Richmond's Daughter. Ayun na, parang nasabi na sa akin na may iba-iba kasing klase yan. May fem, may butch, may soft butch, ganun. Kasi parang, ang thinking ko that time, kapag ang gusto mo, babae, yung the way ka kumilos, lalaki ka, yung ganun, parang si Ice. Parang ganun, parang, di ba may ganun? Hindi, di ba may parang general, ewan ko, parang sa akin nung bata ako, ganun yung thinking ko. Kasi, yun nga, may tita ako na ganun. But, I think, dahil meron akong miyembro ng pamilya na belong sa community, mas naiintindihan ko. Tapos mas naging familiar ako. Pero kahit na gano'n, ang dami ko pa palang hindi pa alam. Since ginawa namin yung TRMD, kasi adult na ako nung ginawa ko yung TRMD eh. Iba yung perception ko nung bata ako sa perception ko now. Pero mas minahal ko sila. Ayun. So mas na-understand mo siya later on. Yes. Mas naging malalim yung respect and yung understanding and yung love ko for them. Na-distract ako, nagdala sila ng kumot. Ito yung pinili kong outfit, okay? Deal with it. Okay. Ako naman, I've always felt like... So I've always felt na... It's just been pretty normal for me ever since I was growing up. Some of my mom's closest friends are part of the community. And I joined showbiz pretty young also. So everyone naman I work with I've been exposed to, diba? All my makeup artists are gay ever since. So, ayun, it's just been a norm for me. At saka, para sa akin, my understanding of masculine and feminine is both of those things live in every person. Like, I would say that I'm a girl with a masculine energy. And so, because I'm straight, I would probably look for a guy that has a bit of a feminine energy or capacity. So ganun, parang it's just, a balance that everything lives in all of us. And yeah, that's just how I understand the world. Parang natural lang siya na process. Yeah, oo. It doesn't, it doesn't sound any different to me than any other relationship where both masculine and feminine would exist.
Thank you for sharing this. Okay, kay Direk Sigrid, granting po Direk na maging PG-13 siya. Granting lang naman, i-assume natin. What's the best way to explain to a 13-year-old boy or girl the concept of same-sex relationships or falling in love for someone of the same gender? Sa isang 13-year-old. To a 13-year-old, yes. Ako, I think for a 13-year-old, they know what love is. You know, loving your friends, your parents, and then having crush. Ang nagmamatter lang naman ng sexuality hindi dapat siya maging rule sa society na lalaki ay para sa babae naman. And these 13-year-olds should understand that love is genderless. As simple as that. Ang bulaklak ay pwedeng sa bulaklak din. Basta yun. I don't know, ako nagpipiko pa ako noon. So, iba na yung 13 siguro ngayon, but, simple lang. Diba, bakit naman hindi? Ang talong pareho, ang bulaklak ay para sa bulaklak, okay lang. So, it doesn't matter actually. Sexuality doesn't matter when it comes to love. Love is universal, love is genderless. Thanks. For my last question, I'll take this opportunity kasi advocacy night siya. So, just last month, parang nag-release si Philippine Statistics Office na may 30% drop in marriages in the Philippines from 2004 versus 2024. Siyempre, yung reason na na-cite na is economic reasons. Mahal ang mga bilihin, but nakakatakot magpakasal. But one of the reasons that they identified is the liberalization of the social context of how relationships are formed. And therefore, na-conclude din yung iba that, same-sex relationships contribute actually to the decay of how conventional Filipino families are formed. Your thoughts? Kasama ba ako dun? Yes, Dad. Ay, nag-drop siya kasi hindi nyo ina-approve yung same-sex marriage Kung in-approve nyo, di tataas yun. Counted as marriage. Counted as marriage Yes. yun Nagda-drop pa kayo Hindi nyo naman ina-approve yung same-sex marriage Di, mas mataas yun dapat ngayon, di ba? But, una sa lahat, hindi lang kasi, hindi yun sa gastos Ang gastos din maghiwalay. Bili mo, Vatican at Philippines lang ang walang divorce na. It doesn't mean gusto mong na may bill na ganito, gusto mo agad makipaghiwalay. Sino pa naman tao, gusto kitang pakasalan pero maghihiwalay na tayo? Of course not. It's just, it makes life easier for everyone na hindi ka nakatalik sa taong hindi mo mahal. So, wag na natin lakihan pa ang gastos doon. So, kaya yung mga tao ngayon, very practical na, lalo na sa bansa natin, na hindi naman tayo mayamang bansa. Magpapakasal ako, kung paano maghiwalay kami, diba? Lalo pang lalaki yung gastos. Ang laki na nga ng gastos ng pagpapakasal, ang laki pa ng gastos ng paghiwalay. So, yun lang naman yun Economics siya So, dapat pagtuunan rin natin ang pansin, yung maging madali ang umibig. Ano yun? Ang hirap-hirap na nga umibig, di ba? Minsan lulukohin ka, sugal kasi ang pag-ibig. So sana, suportahan din natin sa legal din na paraan kung paano tayo umibig, kung paano tayo masuportahan kapag nag-end na ang pag-ibig. I think. Ang lungkot. Parang wala na. Parang masunod dun sa Yeah. Meron si Ria. No, I blame men. Hindi, Ganun kasi. Ayun pala yun. I don't think anyone can answer that better than Direk Sigrid in this very moment. I think also it can't just purely be attributed to that. Of course, ayun na nga, wala tayong same-sex marriage dito So that is a factor. But also, I think a lot of women are also just they can only need a man now in terms of the actual relationship part because they're making money. I mean, we're allowed to work, we're goal driven already. So ayun na nga, parang it's not like before where you would depend on him in an economic kind of way. I think that's also a factor. So ayun, that's why siguro nag-drop. Yeah. Hindi kasi married woman na ako Pero I think tama naman yung pagiging practical ng mga tao ngayon.
'di ba? Kung sa tingin nila ay ang kasal ay malaking gastos, then 'di ba? So be it. Kung yun yung choice nila, parang ngayon hindi na kasi nakakulong tayo sa sa expectations ng nakararami, which is I think good. I don't feel sad na nag-drop yung marriage sa Pilipinas kasi kung ang dalawang taong nagmamahalan ay hanggang buhay magkasama, hindi na nagmamatter yung marriage, I think. Parang kasi sa akin, kahit na kinasal naman na kayo, marami pa rin kayong pagdadaan ng challenges eh. Diba? Kaya ngayon katulad ng sinabi ni Direk Sigrid na may mga tao na kahit nakasal na, maghihiwalay pa din at malaking gastos siya. So parang I think okay yun na maging practical sila ngayon at kung kailan sila ready, silang dalawa mag-agree na okay, sige magpakasal tayo. But hindi siya, kumbaga, makaka-apekto siguro sa ekonomiya natin kung bumaba man. Thank you. Direk, one last question for me. Sa tingin mo ba ang Pilipinas ay behind or ahead sa usapang same-sex marriage? Or same-sex relationships, not necessarily marriage? Behind. Definitely, we're so behind. Pero, nakaka-proud din dahil nandito na tayo sa panahon na yun talaga kasi, share ko lang na 2005, ang una kong pelikula, short film, Babae, ang title. So it's also about lesbian, violence against women. And then my first feature was in 2013, pero 2006 ko siya sinulat. It was very difficult for me to look for a producer at that time para man lang makapag-produce ng isang lesbian film. Ganon. So, ang tagal na nun. Pero, hindi tayo behind when it comes to, in the community. Tolerance, acceptance. Yes, acceptance, tolerance, but we are behind in the mainstream. Hindi tayo out. Kumbaga, kulang ang pag-out natin. Yun yung gusto ko. Yes, because conservative country pa rin tayo dahil iniisip natin, because we are, majority is, Catholic, ang babae ay para sa lalaki, na simple as that. Yun lahat yung iniisip. Medyo matagal na proseso talaga yung pinagdadaanan natin, lalo na sa LGBTQ community. Pero ang maganda naman kasi, marami naman gumagawa, marami nag-iingay, pero mahina lang yon para sa atin. Kaya very important na makapasok gaya nito na may GL film, na it's a very light film, a comedy, a rom-com, na meron isang producer na willing to produce this kind of film. Kasi yun yung important makapunta sa mainstream yung pinaglalaban natin. It has always been there. It has always been there. But we are so behind in the mainstream. Because in other countries, meron na silang GL, matagal na GL, BL, lahat ng L. Lahat ng L. L word. Especially the L word noon pa. So, yeah. But okay lang, as long as, one step at a time, ang tagal nung step, sobrang fetus steps nga lang siya. Pero, ang maganda doon, merong nangyayari. So, this is the chance, kaya sana, sana pumatok, sana may manood, kasi, it's a big step to, na merong mainstream na mag-GL film. Thank you guys and congratulations. Ang next magtatanong is si Kate. Good evening. One quick question for everyone na lang. Since this is an advocacy night, what's one issue that concerns the women or the LGBT na if you had the power, you want to address? Ano yung gusto nyo ma-address na issue or concern? Ikaw yan, right? Ikaw muna. Anong issue mo? Siguro ngayon same-sex marriage, siguro it's about time. Kasi nag-propose ako kay Moshi. Ang 20th anniversary namin. So, di pa namin alam kung paano namin siya gagawin. Saan kami magpapakasal. Saang bansa kami magpapakasal. Kasi nga, di ba, hindi nga dito. So, iyon pa yung pinaplano namin. Kasi nga, parang, feeling namin, it's about time na nga.
para sa same-sex marriage? Saan siguro kahit hindi pa ma-approve yung same-sex marriage, kahit sana same-sex union, Yes. na sana mabigay sa mga couples na to yung karapatan na kailangan nila bilang isang couple. Hindi ko alam kung sino nagsabi sa inyo kanina na bakit kailangan pigilan yung mga taong nagmamahalan na to na kumbaga ma-fully live nila yung relationships nila. Ayun. Gusto mo share naman Pinay naman ako lagi. Siguro po for me lang yung acceptance lang po talaga and respect. Kasi syempre deserve din naman po ng lahat talaga ng respect. Hindi lang ng LGBTQ but also everyone ng respect. So sana lang maibigay yan sa kanila kasi super deserve din talaga nila bilang isang tao. Yan lang naman po. Thank you. Yeah, maybe a civil union din. Kasi I'm an advocate for real, authentic, genuine, and sincere love. Regardless of the gender, pwede kang magmahal. So, syempre, merong mga same-sex couples, diba na real yung love nila, authentic, genuine, and sincere. Pero wala silang rights para yung, for example, nag-build sila together. Kasi ang normal couple, yan ang ginagawa, magbe-build kayo ng dreams niyo together, and then unfortunately, wala kayong legal rights. Tulad nung nangyari nga nung, di ba, yung maraming couples na nag-iwalay, tapos pinangalan sa isa. So, pero ngayon meron na, di ba? Nagkaroon tayo ng dahil dun sa lesbian couples. Pero yun nga, kahit civil union lang, kasi of course, we respect naman yung decision ng ng church talaga. Pag marriage talaga is for man and woman, and vice versa. Pero yung, at least may legal rights lang yung same-sex couples. Ayun, lahat ng sinabi nila. Hindi, naalala ko lang kasi nung kinasal kami sa Ireland, it was called Humanist Wedding. So, sa Ireland, pwede ka pumunta doon, Ice. Pwede kayo doon ikasal. Kasi legal doon ang same-sex marriage. Oo. Ako yung witness mo. Oh, yes. O, di ba pag ano na yung relasyon natin, hindi na lang tayo co-actors, di ba? Nanay ko na nga, si Tita, nanay. Baka kasama rin siya, di ba? So, ayun, siguro, sana ma-adapt din natin yun and safe space for the members of LGBTQ. Kasi, ang dami ko rin naririnig na stories na nababasto sila sa streets, di ba? Kahit nga online parang people are so quick to judge members of the community. So sana meron din silang rights to parang defend themselves from that. Yeah, I think the biggest issue naman right now for the LGBTQ community would be marriage or legal, what would you call it? Legal union. Because, ayun na nga, part of marriage kasi is, aside from the romantic part, which we're all entitled to, that's what we're entitled to, diba? Part of the marriage is a contract. And when you sign that contract, you are entitled to sharing certain parts of each other's lives together. So, it really is not fair that you would create a life with someone or make plans with someone or know someone for decades and grow old together and possibly pass away together and not have any recognition that ever happened. So yeah, I would say union. Union. Yeah, for me, siguro, everything that you said actually is good. Siguro sa akin, yung issue na gusto kong is yung annulment. Yeah, the hard part that I see right now is that I'm not married yet, no? But it's hard to get annulled in the Philippines. It's so expensive. The legal terms and conditions are parang untouchable kasi siya, and it's hard to see a lot of marriages that fail, but mostly the women
yung naaagrabyado kasi parang sometimes I'm not how do you call that? Hindi naman ako I'm not choosing this and that, but my point is sometimes you don't want the relationship anymore, you don't want the marriage anymore, so it's deep but wala kang choice because for you to have that legalized, okay? Kasi wala tayong divorce, di ba? Wala tayong divorce dito sa Philippines. And sometimes women suffer from the relationship because those women have no choice but to stay in that relationship. So I think, I agree with sex union, legalizing this and that, but I think also stepping out of not a dirty relationship. I'm not saying it's a mistake. Hindi ko naman, I don't know, but ang hirap nga magpakasal, yung magdesisyon ng ganon, worst case is ang hirap kumalas sa maling decision. And here in the Philippines, it's hard. It takes years for you to get annulled. And may mga nakilala ako na they get judged because they enter this kind of relationship while they are still married. But walang choice hindi siya ma-annul because you have to fight for this and that. So I think, kung ako meron akong ipaglalabang issue with, dito, I think it's medyo, kung wala tayong divorce here in the Philippines, medyo iayos natin yung legal rules sa annulment. I know, I respect that we are a Christian country. Most of the population here is mostly Catholic, but yun lang siguro, yung legal rights dun sa pag-is ng annulment natin. Annulment rules and grounds here in the Philippines. Actually, to go, women don't want to commit to that and sign off the rest of their lives to that anymore. Parang nasabi na lang. Summarize ko na lang. And one more thing. Summarize ko na lang. Ako, of course, maganda yung sinabi ni Queen, respect muna sa bawat sexuality. Respect kung ano yung sinong iniibig mo. Pangalawa, dapat may divorce na dito sa Philippines. Sobrang behind na tayo, utang na loob. And ayun na nga, either maging Vatican country na tayo, kung hindi naman, ano pang hinihintay natin? Mag-divorce bill na tayo. Pangalawa, sana po mura ang kasal. Hindi lang po ito yung pagdating sa reception, simbahan, yung proseso kasi ng pagpapakasal. Napakamahal po. Kaya importante yung kasalang bayan lagi pag sa mga ang daming nagkaroon ng kasalang bayan dahil importante na sa kanila yung union ganun kamahal po yung kasal, may seminar and all, everything else. Hindi katulad dun sa ibang bansa. Nakapagkape ka lang or nakainom ka lang, pwede ka na magpakasal sa Las Vegas. Ang dali-dali magpakasal. Kasi bakit kung papatagalin kapag nag-iibigan ka, go na tayo. Pag ayaw mo na, divorce na tayo. Dapat ganun lang sana kadali yung buhay. Kasi stressful na nga yung pag-iibigan, di ba? Kasi you always have to work out lahat ng mga problema mo. So dapat sana yung papunta sa pag-ibig at pagtapos ng pag-ibig, suportado sana ng ating Philippine law. Thank you. Next question will be from the standard editor. Okay. Sino po susunod para alam ko na? My first question kay Direk. Direct, apart from the advocacy that the film carries, and of course, it being probably one of the first GL in the mainstay, what makes I Felt It's Fine different, from story-wise, from the previous LGBT theme stories that we've already seen? I can only speak for I Felt It's Fine because marami rin ako mga pelikulang hindi ko pa rin napanood dito sa Pilipinas ng, tackling LGBTQ. But in some of the films na mga napanood ko, it's still the same thing, always fighting for the same-sex love. But with this film kasi we go beyond that. It's really about being in love, getting hurt, and how to stand again after getting hurt. So you go beyond of exploring your sexuality. Kumbaga sa pelikulang ito, given na
wala na tayong tinatawag na alinlangan kapag babae, lalaki, wala nang ganon. Nandito na tayo. Yun sana yung gusto ko rin ilaban pagdating sa pelikula na wala na to sa exploration stage. Nandito na tayo sa tungkol sa relasyon na same-sex relationships can also tackle normal problems and normal consequences, same as a heterosexual relationship. So yun talaga yung sinasabi ng pelikula is really, may problema, nagkaroon siya ng problema sa marriage, and it's so hard to get a divorce here in the Philippines. Darating ang isang tao who would help you na bumangon ka ulit sa buhay mo. As simple as that. Thank you. And next question for Rian and Liza. Okay. Ayun. Sandali lang Jason. Ayan. Kumain daw ni Direk, sorry. Let's talk about your characters. Siguro na lang, can you describe what kind of lovers or characters are? Let's start with Rian. I would say that Chicks is, well, first of all, just who she is. She's a free spirit. I would say she's very thoughtful. I think everything she does, she will think of Anne first. Trustworthy and a safe space. Her goal is to be a safe space for Anne to be herself. Right? Sorry. Masasabi ko na at first, si Anne, reluctant siya. Pero ang dami niyang pagmamahal sa puso niya na hindi niya ibinigay or naibibigay. Siguro dahil dun sa past relationship na sobrang nasaktan siya. And then, nung may dumating na bagong tao sa buhay niya, natakot siyang masaktan ulit. So, nandun yung pagiging reluctant niya talaga. Pero, dahil si Chicks ay sobrang, yun nga, free-spirited siya, naging safe station ni Anne, yung pagmamahal niya, umapaw ng matindi. Alam mo yung parang nakulong, tapos biglang nakalaya, sumobra yung pagmamahal. Ganon. So sobrang siya, parang nung na-realize niya na sobrang dami niya palang pagmamahal, binigay niya yun ng todo. Sobrang daming sobra. Siya, generous. Napaka-generous na lover. For my last question, this is a fun question. It's for Direk and the two lead stars. Of course, whenever we have press cons or media conferences for movies, we always ask, why should we watch the film? Now let's reverse it. Why should it be watched? I feel it's fine. Kasi baka masira yung faith nyo kay God. Why shouldn't, diba? Sabi ni Lord, bakit ako nadamay? Kaya nga ni-reverse, diba? Bakit hindi namin dapat panoorin yung pelikula, diba? Yeah. Oo, tama Direk. Masisira yung face. Masisira yung faith nyo. Kasi ang lalaki ay para sa babae, diba? Pag yung mga... Tama naman ako. Ngayon tuloy nagduda ako sa dalawa. Diba? Kapag ang pananaw mo sa buhay ay very straight ka, wala nang ruler na lang ang straight. No? Wala nang straight sa mundo. Ruler na lang siya. Sa totoo lang. So, kaya, anak pa. Sinasabi ko. Pero seryoso ako. I mean, kung ayaw nyo, ma-open ang utak nyo, kung gusto nyo, sarado ang paniniwala nyo, pagdating sa pag-ibig ng lalaki ay para sa lalaki para sa babae, ay huwag nyo panoorin yung pelikula. Kasi lalo kang masasaktan sa mga makikita nyo at kung hindi ka open sa divorce
or sa annulment, yun yung sa tingin ko kung panoorin ng pelikula. Pero sinasabi ko lang yun kasi yun yung question. Pero sa totoo lang, gusto ko panoorin nila kasi dito sila matututo. Ano ba yan? May sagot ako direct. Kasi hindi ko, May sagot ako. Huwag kayong manood kasi baka ma-high blood kayo sa kilig. Ay, dapat mga ganun lang yung sagot. Ano ba kwento? Ano ba comprehend? Hindi. Mali ako. Ang i-feature niyo lang palagi sila, ha? Wala nang gawian direct. Masabi mo na. May headline na naman si Direk. Alak We love you, Derek. We love you so much. So, we love you, Direk. Ang lalim ng ulan, no? Bawal i-miss po. Sige. Sa love natin si Direk. Ang lalim ng misquote. Sige, Kaiser Rian daw. Ano ba? Huwag niyong panoorin yung pelikula kung gusto niyong ma-FOMO. Kasi, fear of missing out. Ikaw ng Gen Z talaga. Alam mo, sounds like homo eh. Parang homo. Sounds like homo. Homo. Si Tita Oro eh. Ano yung G? Love team talaga kayo direct ni Tita Oro. Kayo talaga ang OTP ko. Ayun, kasi lahat manonood sa Black Saturday. Actually, it's also about faith eh. Tama naman talaga si Direk. Kasi kung nakita niyo yung sa trailer, nagdadasal si Anne kay Lord. Diba? Nasa simbahan siya eh. Tapos, ayun, may nahulog. Pero it's fine. Ayun, may nahulog. Ayun. So, madidiscover nyo, hindi nila papanoorin eh. So, hindi nila madidiscover. So, mapafomo nga sila. Yeah. It felt Mafo-FOMO ay hindi maho-FOMO. Huwag niyong panoorin yung movie kung natatakot kayo sa madidiscover niyo sa sarili niyo. May discover ka ba? I discover new things every day. Thank you. And of course, for our next set of questions, from Hannah Malgor, Galoping Fire. Siguro for all the women at front. Kasi diba syempre alam naman natin na it's harder for women in this industry. Can you share any moment na parang, oo nga, na-realize mo na parang mas mahirap nga to exist as an artist if you're a woman? Can you share? Kasi Ang sabihin ko, si Alki, so, women pala yung Ano ba tanong? So, Inay, ano sasabi mo? can you share yung kawari ka yung paglaban ng craft mo compared to your male counterparts, mga ganun? mas mahirap mas babae. Bakit mas mahirap pag babae? O mas mahirap na. Or can you share na lang any experience na naramdaman nyo na oo nga, mas mahirap na maging babae kasi Ako talaga sa akin. Kasi napaisip din ako. Sabi ko, napaisip din ako. Tapos nagtitigan tayo lahat. Sabi ko, siguro kasi bilang babae parang competition. Feeling ko, I mean, hindi ko alam pero may feeling kasi ako. Siguro dahil bilang baguhan din naman ako sa ganitong industry, showbiz industry. Siguro hindi din may iwasan talaga na merong, between girls talaga, na merong competition. Pero sa akin hindi naman ako yung parang nagko-compete with others pero parang merong feeling ko lang na iba, na feeling ko para sa kanila nagko-compete sila, kailangan mas ano ko dito, kailangan mas bida ko dito, kailangan mas magaling ako dito, ganito ganyan. Pero for me parang dapat hindi naman, kasi dapat nagkakaisa lang yung mga babae, di ba? Mas mostly dapat nga tayo pa yung nagtutulungan sa isa't isa. So, tayo pa yung nag-uplift sa isa't isa. So, I think, yun lang. For me lang naman. So, hindi ko naman nila lahat. Ako meron ako isa na-realize ko. Na-realize ko na mahirap pala na maging babaeng artista kasi
nagkakaroon ka ng period every month. Kapag kasi sa taping kasi, di ba kapag sa taping, tapos nagpa-fight scene, tapos may armor ka, tapos ang sakit ng puson mo, pero kailangan mo pa rin magtrabaho at kailangan mong panindigan na sangre ka at malakas ka, yung lumalaban ka, ang hirap pala. Kasi di ba sa ibang bansa may law, I think it's in parang Iceland, na kapag dumating yung period ng babae, exempted siya sa work. Sa atin, kahit na masakit yung tiyan mo or masakit yung puson mo, dumudugo ka literal, laban mo pa rin. Oo, walang mens dito, ganun. So yun, parang sa akin, yun yung na-realize ko na mahirap maging babae. Especially, ang dami mong sinusuot, yung ang dami, parang sobrang effort para mapansin ka, para yung damit mo pa lang. Ayun, parang sa akin. Ewan ko, sa tita siguro, parang gusto ko na lang maging komportable, mag-t-shirt, pero kailangan ko ganito, kailangan mahigpit yung damit ko. Ayun lang naman. Bakit yung mga lalaki hindi natin pinagsusot ng mga mahihigpit na hapit na damit? No? Pwede ba? Next time. Feeling ko I'll cast a dark shadow if I answer. From my personal experience, especially recently, I feel like sometimes whatever you've worked so hard to achieve in your life, if you try to reach a certain level of success that you think you're entitled to a little bit of respect, it's so easy for someone either in the industry or in another industry to reduce you to some kind of I've never seen a guy be slut shamed, or at least tried to make it look like a guy is a slut. But I've seen it a lot recently, and parang ganon. I feel like it's tough to be a girl because sometimes you can so easily be reduced to some kind of sexual object where people can make fun of you or invent stories about you for some kind of sexual reason. Sabi ko nga, may dark cloud tuloy. Hihinga muna ako na naman. Ice, ikaw. Ice muna. Ano malay ko, tomboy ako. Sige na. Nakano yan. Ayusin mo naman bilang tomboy. Binigay namin to sa yung pelikula na to. Itaguyod mo naman yung reputasyon natin. Struggle mo. Bakit daw mahirap maging tomboy? Copy-paste na lang kay Miss Glyza. Mahirap pag may period eh. Kasi Ngayon magtrabaho. Tapos naka-white ka pa, baka mamaya magtagusan mo yan. Nakakalaga ng wine, oh. anong wine. Yun. Okay. Siguro for the actor, sige nga, I'll speak in behalf of this tomboy, no? That's my tomboy. Oo, no discrimination. Ito to, for the, for the trans man, trans woman, and for the lesbians, the butch, specifically the butch lesbians or soft butch lesbians, ang hirap makakuha ng role sa pelikula or sa TV. Pag yung mga gay or bakla, mas madaling makakuha o it's accepted kagad sa noontime show, okay sila, ganyan. Pero pag sa mga, napapansin ko lang, pag sa mga lesbians, trans man, and especially butch and soft butch, hindi sila masyadong kinukuha sa noontime show or the primetime show. Walang role for them. Yun yung, kaya ako gumagawa rin ng mga pelikula na magkaroon ng platform for them. Because alam naman natin yung mga
femme will always have the platform. Not always, pero mas may angat sila. So, very important yung representation din ng iba't ibang klaseng tomboy. Diba? Hindi lang iisa lang yung itsura po nila. Iba't iba po ito. Kailangan natin ma-educate lahat din kung ano yung iba't ibang klase ng kajomboy yan. Ano ba yan? Wait lang. Hindi ako Why? There's nothing to be ashamed of that. Diba? So, yun. So, ang hirap sa pagiging babae na lesbian kapag dating doon sa role. But as a storyteller also na babae, mahirap talaga. Ako hanga po ako sa mga director na may pamilya. Kasi sa totoo lang, ang turing ko po sa mga pelikula o sa mga kinikreate ko, babies ko, hindi ko ata kayang mabuntis na nagdidirect. So hanga po ako sa mga direktor na nakakapag-direct ng ilan ng anak, at iniisip mo yung sweldo mo para sa anak mo, na kami po kasi swelduhan kami. Yun akala po ng mga tao na kapag kahit kumita ang pelikula, ang mayaman ay ang director. Hindi po totoo yun. Swelduhan lang po kami. At minsan may work kami, minsan wala. Lalo na po yung may pamilya. Lalo na yung nabubuntis, yung hormones, hindi lang yung menstruation. Actually, direct, may narinig ako na ang career span daw ng mga babae mas short kaysa sa lalaki kasi dahil sa pregnancy. Etchusera ng taon niya kung sino nagsabi niya. Oy, excuse me, no? Kahit naman may anak na may apo, pwede naman ituloy ang career. Depende kung sino yung susuporta, diba? Kaya dapat suportahan natin sila ng lalo na kapag meron ka ng anak, apo, kasi talent yan eh. Hindi naman nawawala. Not unless magkaroon ka ng brain damage. Iba na yung pag-uusapan na yun. Pero sabihin, hanggat gumagana ang utak mo, you can always create. Diba? Hanggat kaya mo umarte, you can always create your own craft. Diba? Hanggat kaya mong tumayo o ano, pwede talaga walang limitasyon. So yun din po yung limitasyon pagdating sa storytellers, gaya po namin na filmmakers. Ang babae, laging iniisip pang rom-com, pang love story. Pag gumawa kami ng thriller or action, parang hindi pwede yan, hindi kaya ng babae yan. May ganun pa rin pong impression. So yun doon ako nahihirap. And meron pa ring gender pay gap because of the idea nga na having your period might make you unstable or having a child might make you not have enough time to be a professional. Grabe sila. Gabihin ko kay Boy. Siguro follow-up ko kasi nasa comment section ng Rastra na dahil sa Rastra na-realize ko na girl kisser pala ako. So, ano pong reaction na doon knowing na may mga fans na parang dahil pala sa inyo, na rich man's daughter pa, parang I realized that they like girls. Kaya i-awakening nila. Actually, I've always been so flattered when I read that, but I also don't fully believe na it's because of us. You know, people are who they are. I'm glad to have been a part of helping someone find out who they are, so that they can, kasi at the time, wala naman kasing ganong media at the time. So, alam mo yun, that's what I was saying about any kind of art. When you watch it, and you feel understood, you understand yourself better. Kasi other people go through the same thing. So ayun, I'm glad to have been a part of them finding that out. I know it's not because of us, but I'm glad that it's a compliment for me. Yeah, same. Parang ngayong araw na to, dalawang tao na yata yung nagsabi sa akin. Nakaka-flatter talaga. Kasi kahit pa paano naging parte kami ng buhay nila, di ba? Parang, again, as actors, na-fulfill namin yung trabaho namin or yung roles namin. But yeah, masaya naman na nagkaroon ng epekto yung ginawa namin sa kanila. And again, noong 2015, share ko lang na ang dami ko talagang letters na nare-receive, emails, na kinukwento yung buhay nila. So parang dun pa lang, masaya na ako. Thank you so much for congratulations. Thank you. And to end the night, Miss Thea Asi. Please take over. I know, may pa-segue back to me.
Hi po, I'm Pao, GL content creator po sa TikTok and Facebook. So, as a GL content creator po, napapansin ko na lately, sobrang lumalaki na po yung GL. Ang tanong ko po is, after po sa theater ng I Feel It's Fine, may chance po ba na mapalabas din doon sa other platform para po mapanood din po ng ibang community po? Series daw po, Miss Kay. Ako okay lang. Ikaw daw, meron daw ibang platform daw. Actually, we are actually looking into that possibility, but business-wise, kasi ilalabas namin to sa international market, so we will be having a screening in Thailand, and also family. So we have a lot of plans actually, but for now, I'm not closing doors, no. Pero yun nga we respect the art, we respect the advocacy, we respect the craftsmanship. But also we have to consider the numbers as well. So, but basically we're open to that. Thank you po. Another question po sa kay Miss Rian and Miss Liza. Is there a plan po like after I Feel It's Fine? Ano po yung role na gusto nyo pong next na ganapan? Like, pwede po siya maging enemies to lovers or any role po na gusto nyo sa next? Ganda naman ang concept na yun. Nagustuhan ko. Napaisip tuloy kami. Gustuhan ko kagad. Enemies to lovers. Sangre versus sangre. Okay. Ang ganda ng GL na sangre. Medyo goal ko kasi this year or next year na mas maparami yung mga action. So kung may konting halong, may galing pa naman mag-fight si ni Glyza. Natamaan ko nga lang siya sa mukha. Pero kung may konting action element, I would enjoy it. Ako parang na-excite ako makita si Rian na sumayaw. Na part ng Stars on the floor. Oo, tapos magkasama kaming sumasayaw. Parang ang saya nun. Na-imagine ko na hataw kami. Kanina humataw kami sa Family Feud. Abangan niyo po yan sa March 18. Thank you. Aaralin ko yan for you. Walang ibang nagpapasayaw sa Meron na nga di ba? Follow up daw dun sa TikTok. Alright, okay. I believe that ends our Q&A session for tonight. Or meron pa po bang anyone else who would like to ask questions? Or parang natanong na daw lahat ng gusto nilang malaman. Tama po ba ako? Yes daw? Okay, I think Twitter, X, Facebook, TikTok, and I Feel It's Fine is really like top 4 in X. And then the ultimate question: who is the most dominant character? Is it Chicks or Anne? I Feel It's Fine. Direct secret. Define dominant. Dominant in what sense? Depends on your personality. Dominant may be the mask in both the characters. Who is the most mask? Who is the feminine? Sino daw ang top or bottom? Yeah, that's it! Who is the top? Who is the bottom? That's it. Top or bottom? Ako ba? Dito tinatanong yung top. I don't think na merong Si Direk daw yun. dominant and hindi dominant dun sa character. Versa. Interchangeable sila. Interchangeable because there's a plot twist in the story na magbabago ng perspective. So, well, I cannot spoil it yet, but I do feel na wala rin namang nagdo-dominate sa kanilang dalawa. Fair lang silang dalawa, magkaiba sila na pareho silang strong personality, strong sa mundo ni Anne, iba yung mundo ni Anne, and she's a very strong woman sa mundo niya, iba rin ang kanyang perspective in life sa mundo niya, iba rin ang perspective ni Chicks about love. Kumbaga si Anne is, love, when you love, you need rules for you not to be in pain in the future. For Chicks, fuck the rules. When you love, ayun na. I
I mean, don't mind the rules. Pag si chicks, don't mind the rules. When it's love, it's just a feeling. You feel it because it's natural to feel pain. So just go with the flow and enjoy love. Yun. Celebrate love. Thank you.